Sa pagpapatuloy ng Senate hearing sa umano'y PDEA leaks, nagkaungkatan ng mga kaso sina Senador Jingoy Estrada at dating PDEA agent Jonathan Morales. How can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will. Knowing this person who has a lot of criminal records. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jingoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Senator Morales, Jingoy, please. huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko... Ang tinutukoy ng video ni Estrada ang viral CCTV footage na kuha umano sa bahay ni Morales. Kasama niya noon ang dating PDEA agent na si Romeo Enriquez na kausap sa telepono si Eric Ticoy Santiago ng Napolcom. Sa video, narinig na nagbabala si Santiago na posibleng patayin si Morales. Sa pagdinig, inamin ni Santiago na gawa-gawa niya lang ang mga sinabi niya kay Enriquez para maimbitahan siya sa pagdinig at makapagsumite ng ilang dokumento sa Senado. Si Morales ang pumirma sa umano'y leaked report na nagsasabing gumagamit daw ng droga ang ilang personalidad sa isang condo unit sa Makati City. Kabilang sa mga idinawit si Pangulong Bongbong Marcos na una nang tinawanan ang naturang report. Kinumpirma naman ng St. Luke's Medical Center na nagnegatibo ang Pangulo sa cocaine nang magpa-drug test siya noong 2021. Kampo raw ng Pangulo ang naglabas ng resulta at hindi ang ospital. Maglalabas naman ng subpoena ang Senado para kay dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na hindi nakadalo sa hearing matapos magka-COVID. Ayon kay Morales, si Ochoa ang nag-utos na huwag nang ituloy ang PDEA operation sa condo unit na tinutukoy sa umano'y leaked report. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.